Salamat sa minsay, brother. May imong gipaabot ikan sa pulong sa Ginoo. And thank God especially sa iyang kaayo sa matag adlaw kanato nga nakaabot ta nga maayo. If you have your Bible, please open it with me to the book of John chapter 20. John chapter 20 verses 19 to 23 sa New Testament. John chapter 20 verses 19 to 23. Akong basahon sa Good News Translation. It says, "It was late that Sunday evening, and the disciples were gathered together behind locked doors because they were afraid of Jewish authority. Then Jesus came and stood among them. 'Peace be with you,' he said. After saying this, he showed them his hand and his side. The disciples were filled with joy of seeing the Lord. Jesus said to them again, 'Peace be with you. As the Father sent me, so I sent you.' Then he breathed on them and said, 'Receive the Holy Spirit. If you forgive people's sins, they are forgiven you. If you do not forgive them, they are not forgiven.'" Salamat sa pulong nga atong gibasa karon nga kabuntagon. Kung maminaw mo balita, this week usa sa pinaka balita nga ato ang may baluan nga si Apolinario Brad Joel nadakpan dito sa tunga lugar sa Surigao. Accordingly, mao to'y pinakalisod nga lugar nga sudlon kay aside nga isla siya, walay lain nga pamaagi nga makaabot ka, just pass through the sea. So according sa mga law enforcer atong nagadto didto, nagsugod sila og adto kanang sayo pa sa kanang hapon, naabtan sila og buntag just to reach the place. And sumala sa info nga nakuha nila, nasudlod nila ang kampo ni Joel tungod kay kumplito ang ilahang mga info nga nadidto gikan sa sulod, ug mauna ang hinungdan nganong nakuha ug daghang mga armas ang nakuha. And ang ato ang gobyerno as of now busy sa pagkukod sa mga tao nga diin adunay mga salaod nga nahimo sa gobyerno ug ang uban nga hadlok tungod kay ngano man na sila'y mga concern nga ilahang gitipigan sa ilahang mga kinabuhi. Ang ato ang mensahe karon nga buntag is found in the book of John chapter 20 verses 19 to 23. Ako ning giuluhan, God's provisions for man's problem. God's provision for man's problem. Ang tao daghang problema, di ba? Di lang isa, kung dili daghan. Pero usa sa mga may bakaluan nato nga problema sa tao mao ang sala. And that sin God's provide, especially sa solusyon ana. Kung sa gibuhat sa Ginoo aron masulbad ang atong sala. Nanaog siya gikan sa langit, nya nagpakatao o gilansang dito sa krus, namatay, gilubong, nabanhaw. O according sa scripture, katong kamatayon mao to'y solusyon sa sala sa tao para siya ma-forgive. Unsaon? Number 1, kinahanglan madunggan niya ang mensahe. Then iyang tuhuan. Pagkauman nga iyang tuhuan, dawaton niya. Sa diyang dawaton,
musunod siya sa mando ni Kristo nga mao ang pagsunod aron mahugasan ang iyang sala diha sa bautismo sa tubig. O atong hiskutan dinhi karon nga kabuntagon unsa man ang problema nga gihambin karon sa mga tinun-an ni Ginoong Hesus. The scripture very clearly dinhi nga passage atong makit-an kung unsa ang sitwasyon sa mga disciples. Asa sila nining tungura? Na sila sa usa ka panimalay. Asa dapit sa sulod sa kwarto nagtago nganuman. Kaya accordingly nangahadlok sila sa mga Jewish authority tungod kay kining panahon na si Jesus di ba mao ni gidakop pagkahuman gilansang nya namatay gilubong. So nahadlok sila nga basig sila na pud maoy sundon o gokdon o pamatyon mao ning nagtago sila didto. But there is a good news ato makit-an dinhi. According sa scripture ingon siya, it was late that Sunday evening. Sa to pa kung late sayo. Sa to akong late gani wala magsayo kay naulahi. Pero sa akong imong tanaw ni late evening Sunday buti pa sabot ana sayo pa sa Domingo sa gabi ang mga tinun-an nagtigom. Asa sila nagtigom? Dito kuno sa usa ka lugar nga diin ilahang gisiradan because they were afraid of Jewish authority. Then Jesus came and stood among them. Kini kaduha yun ni gibalik-balik ba? Kaning word nga, peace be with you. Pag-abot na po diri sa kuan, gibalik na po og sulti. Asa na po ni? Peace be with you sa verse 21. Then ang last ato makit-an dinhi, iyahang hatagan sila og power to do the ministry. So do you have pangutana, do you have any problem in your life? Yes, we have. And especially kung ikaw usa ka alagad or preacher ka sa buluhaton sa Ginoo, lots of concern or problem nga ma-encounter. And sometimes maunay makahatag ka nato nga di na nato may baluan unsa yun ning tinuod nako nga problema, daghan naman yun ni unsa yun ang pinaka priority ani. Pero ato makita din ni sometimes makita nato tungod niya na sa mga problema mao nang ma-feel nato ang gitawag nga desertion. Sa man ang desertion? I feel so lonely. I am only my own. I have no one to help me. Murag makaingon ta, murag nag-inusara naman lang jud ko ani. Wa may tawo nga mutabang kanako. Ngano man ni? Then after that, makabalti ka niya na musunod ang gitawag na tog depression. Na ako yung amigo ng anak na depressed. Anton niabot sa punto nga ang bata naglaslas na dyan sa kamot. Di katulog. Kaya daga kay ginahuna-una. Bisag kung saan ni mo pag-istorya, mubalik yun siya dito sa katuyang kaugalingon nga kanang kuan, kinaiyang nga depressed. Unsa man ang depression? Depression means I have lost my joy. Wala kay kalipay. Ang imong kuan niya kanunay lang kanag kuan sa imong kaugalingon. Ang focus nimo kanunay na sa imong kaugalingon. And because of depression, abot din ang discouragement. Ato na ning giskutan ning word nga discouragement. I can see few result in my work. Discouraged na ka. Munang gihatag ang imong pinaka the best sa imuhang kaugalingon. Pero wa man gyapon result. Di man nimo makit-an ang positive result sa imong gihimo. So discouraged ka. Maabot ang panahon nga mo give up. Surrender na ko ani. Kaya wa na ko'y nakita nga maayo sa akong gihimo.
And because of that, moabot ang gitawag na to distress. I am afraid of what will happen in the future. I have no peace. So kung wala na gina, moabot na kaniya nga punto nga wa na kay paglaom sa umaabot, wa na kay kalinaw, sama sa mga disciples ang naitabo, ang mga tinunan nagauban-uban ni Jesus for how many years? 3 years lang mo? For almost more than 3 years. Kuyog-kuyog sila ni Jesus, nakita nila ang gihimo ni Jesus, unsay kamila powerful si Jesus, daghang mga milagro yang gihimo, ug sila mo ay nagkakita nini for 3 years. They live together, fellowship together, and work together. But suddenly, sinitabo, Jesus nawa tungod kay na gidakop og gipatay ug tungod nini nangahadlok ug nakuyawan og na-discourage na sila sa ilang kaugalingon. What is the answer of feeling of desertion and experience of loneliness? Sa atong verse makita nato way lain nga makita nato nga solusyon nga gihatag ni Jesus kanang word nga peace be with you. Nakita ni Jesus ang ilang sitwasyon, ang ilahang gibati, ang ilahang mga kakuyaw, pero wala laing gihimo si Jesus. Sa diyang tuwa sila dito nagtapok suddenly. Nintungha siya dito sa tunga nila og nagdalag mensahe. So if you have and I have this problem of loneliness or desertion, we need to have number 1. Kinahanglan nato kanan diya sa verse 19 atong basahon. The disciples were gathered together behind locked doors because they were afraid of the Jewish authorities. Then Jesus came and stood among them. Kanang word nga miingon diya, Jesus came and stood among them. Si Jesus miadto og mitindog uban kanila og nagsulti sa pinulungan, peace be with you. He said, kanang word nga gitawag nato a sense of his presence. Atong una-unaon si Jesus ni atong tunguran ni adto siya didto tungod kay ang iyang mga tinun-an nanginahanglan sa iyahang presensya. Ug sa dihang nakit-an nila si Jesus nga mitindog uban kanila, ato makit-an unsay ilahang gibati, di lamang sila na inspired, labaw sila nga nalipay sa diyang nakadungog sila sa pulong nga nagaingon, peace be with you. The Lord came to them and said, peace be with you. Sa diyang na-realize nila nga si Jesus naa uban kanila, nagsugod sila og kadasig, na-encourage sila. Nga naman, tungod kay ang ilahang sa to master nila, ilang kauban, karon nakita nila pagbalik og nadungga nila nga nagahatag og encouragement ngadto kanila. Luke chapter 24 verse 15, the story of two. Katong naglakaw gani sa Emmaus, isa to sila. Mga tinun-an gyapon to. Nagiskot sila may tungod kang Jesus nga si Jesus. Saya giskot lang sa netabo kang Jesus. Nga mauna giskutan nila kalit lang si Jesus biduol ug milakaw uban kanila ug naminaw sa ilahang giskutan. O to nangutana si Jesus, unsa man niyang giskutan? Sa itabo nga mao man na. Ingon siya nga wa ba di ka may balo nga si Kristo mao ni. Pero siya kabalo nga katong ilang giskutan nga utana sa ilaha mao na ito si Jesus. Verse 31, he opened their eyes. They knew nga katudi ang tawhana nga nangutana sa ilaha nga mikuyog kanila, mao di ito si Jesus
nga nabanhaw gikan sa mga patay. And Jesus assured not only ang mga disciples niya itong tungura, but even for us today. Kanang sa Matthew 28 verse 20. Sa kaya nang gisulti sa Matthew 28 verse 20. Naabay Matthew 28:20? Ha? Oh, nalagi. Kaya naman mo ingon nga Matthew chapter 30 verse 1 niya. Awa day 30. So Matthew chapter 28 verse 20 yung sige sulti. And then ingon siya, and teach them to obey everything I have commanded you, and I will be with you always to the end of the age. Sibuti pasabutan na ang ubang translation maingon siya dito, until sa tanang panahon. In other words, kani nga promise iyang gihatag just to encourage or inform everyone nga dili jud kaniya talikdan. Ilabi na kung ikaw nagapamuhat sa iyang buluhaton, unya na ang kakalakapoy, kahadlok, kakuyaw sa imong kinabuhi, sa imong kahimtang, naa siya nga uban nagakupot sa imong kinabuhi nga ilikay kaniya gikan sa mga kadautan. Then sa Psalms 16 verse 11, iya po nang gisulti ni David, you will show the path of life, in your presence is fullness. So iyang gi-assured especially ang iyang mga disciples nga naa sa kahadlok, sa kakuyaw sa ilang kinabuhi niadtong tungura, mitindog uban kanila ug naghatag ang kalinaw magauban diha kaninyo. So mao na ang usa sa mga butang atong i-consider sa dihang naatan niya nga situation. First, atong i-recognize iyang sense of presence. Second, not only a sense of presence, of His presence, but diya sa verse 20, sige sulti diya, sa John chapter 20 verse 20, ingon siya diya, after saying this, He showed them His hands and His side. The disciples were filled with joy at seeing the Lord. Gikan sa kasubo, sa kahadlok, sa pagka-discourage sa ilang kinabuhi, pero sa dihang nakita nila ang gipakita ni Jesus ngadto kanila, mga ebidensya nga siya jud to buhi, mao nay naghatag kanila og kalipay. So not only a sense of His presence, but second, a sight of His passion. So manabuti pasabot ana, why did He do this? Nganong iyang gipakita ngadto kanila? He did it firstly to identify Himself, the one who had been crucified. Buti pasabot katong pagkato niya dito, dili to siya espiritu, kung dili buhi jud siya nga nagpakita. Kay usay nagtuila espiritu to siya nga dili na dito siya tinuod nga kuan nga kanang siya nga naa sa physical. Second, He did it also to show that He was not a spirit, that He had the real body. Then He surely nga iyang gikuan dito ang rason nga nung gipakita tungod kay gi-remind niya unsa ang iyang gisulti sa diha nga siya wala pa gilansang. Hebrews chapter 12 verse 3, we should consider Him as His suffering, and if we do, then He will not be worried and faint, especially sa atong panguna-una. Si Jesus, interesado siya sa iyang mga tinun-an nga makabaton og kusog gikan sa ilahang sitwasyon. John chapter 1 verse 29, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. See Him on the cross. Then Revelation chapter 5 verse 5,
behind the lions of the tribe of Judah, see him on the throne, and we will have joy. Mo ni passion nga gibuhat sa ato ang Ginoo. Then ikatulo, diya sa verse 21, say makita nato diya. Jesus said to them again na po, peace be with you. As the Father sent me, so I sent you. Say makita nato dire. A share in his program. Sa may program sa Ginoo ni Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an. The disciple experienced both of this emotion when the risen Lord came to stood in their midst ug nagsulti nga sama nga ako gipadala sa amahan, ako usab mong ipadala. In other words, katong program sa amahan ngadto kang Jesus nga gipadala siya diri sa kalibutan para sa iyang mission nga niya siya diri luwason ang mga katawhan gikan sa sala, kisgot may tungod sa gingharian. Ingon siya, human naman ang iyang mission, mubalik naman siya. So ingon siya, ako mong ipadala, sama nga ako gipadala sa amahan. In other words, the same work, the same mission ang gusto niyang ipabuhat ngadto sa iyang mga tinun-an. Tiyo mo na pa sila sa sitwasyon nga nadlok pa sila, nakuyawan, wa pa sila kasiguruan sa ilang kinabuhi. Pero nining tungura, si Jesus miabot ngadto kanila ug gihatagan sila og pulong ang kalinaw maanakan ninyo. Unya ang buluhaton nga gihatag kanako akong ipabuhat diha na kaninyo. Makita nato sa mga disciples ang kaning dako nga responsibilidad nga ihatag sa Ginoo ngadto kanila. Kung atong basahon ang mga bersikulo nga nagahisgot may tungod niining ang mga bersikulo sa John chapter 17 verse 18. Sige sulti dia. John 17 verse 18. John 17:18. I sent them into the world just as you sent me in the world. Then Mark 1:7, ingon si Jesus diya sa John 18:17, ipadala mo nako sa kalibutan sa mga ako gipadala sa kalibutan. Mark. Diyan na lang sa Mark chapter 16 verse 15 para padulong sa 16. Mao man ni ang 15 to 16. Sige sulti dia. Katumaning nagpakita siya sa 11. Kung inyong basahon ang balang kasulatan, he said to them, go throughout the whole world and preach the gospel to our people. Whoever believes and is baptized will be saved. Whoever does not believe will be condemned. Morning mensahe nga iyang gisulti nga to sa mga tinun-an nga dapat nilang buhaton padayon. Ingon siya ang otoridad gikan sa langit gihatag kanako unya akong hatag diya kaninyo nga ipadayon ngano man man niyang mission nga iya nang ihatag ngadto sa mga tinun-an. He had a message for the world. Unsa nga mensahe? Nung siya dito, siya, panglakaw kamo, isang niyang mga balita sa tanang nasod niyang muto o pambautismo maluwas. Muna'y mensahe nga dapat ipaabot ngadto sa tanan. Nauna-una ko ba, naapa ko sa una sa kuan, ang preaching kanunay is just believe and receive the Lord Jesus Christ and you will be saved. Akong giuna-una unsaon pag okay na nang believe pero kanang mingon ka nga believe and receive unsa man ang imong i-receive dapat yan nato i-receive katong mga teaching ni Jesus nga iyahang ginatudlo nya usa ni ana
kanang gitawag nga teaching about sa water baptism. Para mahimo nga ikaw tinuod nga mapasaylo ka sa imong mga sala, dapat yung ka bautismuhan sa tubig. Mo ni dawato nimo nga mensahe or sugo gikan sa balaang kasulatan. He had an object or goal for the world to save sinners. Luke 19:10. For the Son of Man is come to save and to seek the lost. O ba na? Luke 19:10. 19:10. The Son of Man came to seek and to save the lost. Ang anak sa tao miani aron sa pangita ug pagluwas niadtong mga nangawala. 1 Timothy 1:15. Sige sulti sa 1 Timothy 1:15, Brad. 1 Timothy 1:15. This is a true saying, to be completely accepted and believed. Christ Jesus came into the world to save sinners. I am the worst of them. Pabusulta ko na no? So, gipadala diri sa kalibutan para luwason gikan sa mga sala. He had an overall purpose when He came to glorify the Father. John 17:4. Tungbalik ko na po ang John 17:4. Unsa jud ang iyahang purpose? Nganong miani siya? John 17 verse 4. I have shown your glory on earth. I have finished the work you gave me to do. So, maura ning usa ka gihatag tahas nga nag-report sa iyang commanding officer nga nagpadala kaniya nga mission accomplished. Ako nang nabuhat ang imong gipabuhat kanako. Then last, not only a sense of His presence, a share of His a sense of His past passion, not only katong share of His program, but ikatulo kanang mabasa nato sa John 20 verse 22. Sige buhat niya diha. Then He breathed on them and said, receive the Holy Spirit. 23, if you forgive your people's sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. Si Jesus din iyang gipakita o gibuhat siya mga tinun-an, dili lamang siya nagasugo nga walay pabalon. Sa diyang gisugo niya yung mga tinun-an nga mauni, yung buhaton, kamo mo akong suguon, yang gihatagan o gahom sila sa paghimo nini. Yang breath isa na yang giyupan sa writer mga ginakaw ni sir sa verse 22, siya dawatan ninyo ang espiritu kay siya mubiya man niya. Ang balang kasulatan nagaingon nga sa diyang mubiya ko adunay padala nga comforter nga mas makuad pa siya kakanako kay ngano man kung naa siya diri nara man siya sa kalugar. Pero when the Holy Spirit comes, kung asa tong mga anak, mga believers, tuwapon ang Spirit of God. Then, ingon siya, himuha. So, makita na ito din eh. Iyang ipakita, iyang gihatag, kanang gitawag na ito, the sufficiency of His power. Nga makahimo sila sa pagbuhat sa mga butang. Yang gihimo tungod kay Jesus give them the power to do even the ministry nga gi-entrust niya ngadto kanila. Ang bersikulo nato nga pamatuod nga iyahang gihatag ngadto kanila recommission niya pagbalik ang iyang mga disciples to the service. Sa verse 21, He gave them the power
to accomplish and fulfill the service nga gipabuhat niya ngadto kanila. So unsay makita nato problem? Number 1, desertion or loneliness. Ang solusyon, dapat anay a sense of His presence. Ang result, adunay kalinaw. Problem of depressed, solution, a sight of His passion. Ang result, aduna kay joy. Discouragement, a share of His program. Ang result niya na adunay purpose. Then problem, distress, ang solution, the sufficiency of His power. Ang result, aduna kay strength to do the work. Mao ni ang gihimo or na dawat or gihimo ni Jesus ngadto sa iyang mga tinunan. The disciple encounter with the Lord Jesus Christ changed them and will also do to change the world. Gipakita or gipadayag kini kanato sa pulong sa Ginoo tungod kay nasayod ang Ginoo nga kini nga mga pagbati ng mga sitwasyon dili lamang kaniadto may tabo kundi bisan pa sa ato karon ato pong experience. Inato inon nakalimtan ang Ginoo nagapadayag sa iyang presensya ngadto sa mga tinunan, same like us, bisan di nato makita pero He assured us nga dili niya kita biyaan. Then ang iyang passion is to save the lost. The same passion ang gusto niyang ihatag kanato. Then share His program to evangelize the world, preach the gospel to every creature. Then the sufficiency of His power nagaingon na siya maga-empower kanato to do and work the work nga iyang gi-entrust sa atuang mga kinabuhi. May God bless His word sa atuang kinabuhi. Mayong buntag kanatong tanan. Daghang salamat sa mga mensahe. Sa mensahe sa pulong sa Dios nga i-share kanato ni Brother Luciano Sanguan. Matata sa tang pagpartake sa Lord's Supper as part of our worship. Mag-awit lang una kita bago ta mag-partake sa Lord's Supper. So, salamat Brad sa mga mensahe.